Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000 US. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US lamang. Ito Tara, panoorin natin ang buong video. Let's go! Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000 US. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Tower sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na $8 milyong ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa $10 bilyong. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did not survive the Marcos dictatorship can do is to make sure that the memories of those who survived and the memories of those who died live on. Ops! Teka lang. Kailangan ko ang opinion mo. I-comment mo sa baba. Thank you.